Ayan mga lods, meron tayo ditong panibagong i-repair na inverter welding machine. So, ang brand nito ay Makita MM350 ampere. Ito mga lods yung mga kalimitang nagiging problema ng welding machine, or minsan naman yung kanyang IGBT at yung kanyang malit na MOSFET. Yan, test muna natin. Ayan. So ganyan yung kanyang resulta, yung display niya. Ayan, nag-fluctuate, flicker. Ibig sabihin yung supply niyan ay nagpa-fluctuate din. Ayan, buksan na natin kaagad, hindi natin ito patatagalin pa. Tapusin natin kaagad ito mga idol. Ayan mga idol, nabuksan na natin. Ayan. Silaw. Babaan natin yung ating camera para kitang kita yung ating gagawin. So bali yung gagawin natin, unang gagawin natin mga idol, ititest natin ng tester yung kanyang dalawang maliit na MOSFET, yung nagda-drive ng switching transformer. Ayan. So ito siya mga idol, yung dalawang itong maliit. Ito naka times 10 tayo kasi sira na yung ating times 1, times 10. Ayan. I-ground natin itong negative resistor dito sa supply ng pan. Ayan, ito yung negative, yung kulay itim. Yan, ground natin. Tapos i-check natin, test natin itong kanyang out ng MOSFET. Ito. Ayan. Sa kabila, itong isa. Ayun, reverse natin. Ayan, ganun pa rin. Itong isa. So yung nakikita ko may problema, itong isang kanyang MOSFET. Ito. So parehas na natin siyang papalitan kasi siguradong ganun din na mangyayari niyan, masisira din yan. Ayan. Ito sa isa. Ayan. Reverse natin ulit. Ayan. Ayan, tanggalin natin muna itong kanyang dalawang MOSFET. Tapos i-try natin ulit na i-plug in na naka-power kung mag-fluctuate pa yung kanyang supply. Ayan, gagamit tayo ng Amtech Flux. Tanggalin muna natin itong kanyang bakal dito para bilo yung ating pagsulda. Ayan. Zoom natin.
Putol mo kang ano, tire wire. Hair wire. Ayan, tanggalan natin yung isa. Isa pa. So ito na mga idol, natanggal na natin yung dalawang MOSFET na maliit. Ngayon, subukan natin siyang i-plug in. Alamin natin kung mag-continuous na yung kanyang display, yung supply. Ayan. Ayun. Ayan, okay na. So ito lang ang nagiging kalimitang sira ng inverter kapag kaganon yung display. So ayan, magpapalit tayo ng dalawang MOSFET. Hindi ko lang alam kung anong number nito, kailangan pa natin tingnan. Ayan, bumuhay na yung kanyang display at yung blower. Ngayon check natin yung number, tapos palitan na natin. So ayan, yung number niya ay 4688. Ayan, meron tayo dito 4688. Ito. Ayun. Linisin muna natin yung kanyang circuit. Ayan, nakabit na natin. Check
natin ulit yung kanyang yan, reverse natin kung ganun pa rin. Ayan. Ayan, okay na siya mga idol. Pag reverse natin, hindi na tulad kanina. Ayan. Ayan, reverse natin yung tamang polarity. Ayan. Reverse natin, hindi tulad kanina, nabaliktaran ay mataas na yung continuity. Ito na mga idol, check na natin yung out nya. Ayan, nakasit tayo sa 250 DC. Saan yung kanyang polarity? Hindi natin makita yung kanyang polarity dito. Wala nakalagay. Check na natin. So ayan, meron na siya mga idol. 90. So, meron siyang 90. 95. Subukan natin siyang lagyan ng welding rod. Gamitin natin ang welding rod. Yan, check natin to. Tanggalin muna natin. Kabit natin itong clip at yung ground clip. Ito. Wala, hindi ko makita yung polarity dito. Ayan. I-check natin. Testing natin. Testing. Ayan. Tingnan natin sa baba. Ayan, plug in. Ayan. Lagay natin sa 350. Sagad na yan mga idol. Ayan, okay na to mga idol. Ayan mga idol, binalik na natin. Binalik natin lahat yung cover. Check natin dito. Final test na to mga idol. Ayun, successful. So yan mga idol, hanggang dito na lang yung aking mixing video. Sana mayroon kayong natutunan kahit konting kaalaman. Ayan, maraming salamat ulit and thanks for watching.